Makalipas ang ilang sandali, makikita rito si Chu Ching, na naglalakad na nagsasaad sa kanyang isip, na kung sino ang maaring mabuhay sa ganoong kalakas na intensidad, pero swerte na lang at kumuha ako ng tonic na gamot para ilihis ang atensyon ni Ye Chengxi, kung hindi, tiyak na magiging anghel siya sa pag-akyat sa langit. Kasunod nun, nabigla nga rito si Chu Ching, dahil bakit nga raw siya hinahanap ni Tao Yunaw? Nagsalita naman si Tao Yunaw, na hinahanap ka nga raw ni Tang Zian. Nagulantang naman rito si Chu Ching, na baka nga raw na nalaman ni Tang Zian na kasama niya si Ye Chengxi sa hotel buong gabi. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, makikita rito si Tang Zian, na nagpapakawala ng malakas na killing intent, at sarkastiko din itong nagtanong, na kung ano nga raw ang ginawa ng bida kahapon ng gabi. Diretsaan naman na sinagot ni Chu Ching, na kasama nga raw niya si Ye Chengxi sa hotel kagabi. Nagulat naman rito si Tang Zian, dahil masyado nga raw diretso magsalita ang bida. Kasabay nun, sabay hampas naman ni Tang Zian at sarkastiko itong nagsaad sa bida, alam mo ba ang iyong kalagayan? Bakit ka pa nagsusuot ng ganitong malalaking pandaraya, pero naglakas loob ka pang maging napakamatuwid? Kasabay din nun, sabay hampas naman din ng lamesa ng bida, at sarkastiko rin ito nagtanong, sa ganitong pagkakataon, maaari ko bang itanong, kung tayo ay magiging magkasama, magiging ikaw lamang ba ang aking kapareha? Napatahimik naman rito si Tang Zian saglit at kasabay nun, nagsalita naman ito, na hindi niya nga raw magagawa yon, dahil hindi ito pinapayagan ng kanyang pamilya. Sinabi naman ni Chu Ching, na kung ganun ang sitwasyon nila ay magiging maayos lang ang lahat, dahil pare-pareho lang ang kanilang kalagayan, kaya dapat wag na nga raw pa mag-alala si Tang Zian sa kanya. Nagsaad naman si Tang Zian, magkaiba ang mga lalaki at babae, kaya, gusto nga raw ng bida na maging babae. Sinagot naman siya ni Chu Ching, na ayaw niya raw maging babae, gusto ko lang maging ako, maaaring hindi mo maintindihan, pero nais ko pa ring ipahayag sa iyo at sa mundo ang kahulugan ng salitang tunay na lalaki. Tumawa naman na nagsaad si Tang Zian, na wag na nga raw magsalita ng nonsense si Chu Ching, at dapat talaga ay mag-aral ka ng mabuti kung paano maging magandang asawa. Sarkastiko naman sinabi ni Chu Ching, na kung hindi nga raw naiintindihan ang sinabi niya kay Tang Zian, at kung hindi nga raw siya matanggap, edi maghiwalay na nga raw sila. Galit naman nagsaad si Tang Zian, na gusto mo bang umalis nang walang sinasabi sa akin? Ito ba ang itsura ng lalaki na nais mong ipahayag? At tama yan, pare-pareho lang ang mga lalaki at wala talagang responsibilidad. Sinagot naman siya ni Chu Ching, na sabihin na nga raw ng diretsaan ni Tang Zian, kung ano raw ang ibig niyang ipahiwatig sa kanya. Nagsalita naman si Tang Zian, na aaminin niya raw na siya ay tinutukso sa kanya, at sa hinaharap, tiyak na siya ang magiging asawa niya. Kasabay nun, bigla na lamang naging seryoso si Tang Zian, napapaslangin niya nga raw si Ye Chengxi, dahil ginalit niya ito. Nagsaad naman si Chu Ching, hindi niya nga raw hahayaan na mag-alaw niya si Ye Chengxi. Nagtanong naman rito si Tang Zian, na kung bakit nga raw na pinuprotektahan niya siya, at magbigay nga ito ng mga dahilan kung bakit. Saad din niya, narinig nga raw niya na nagkaroon ka ng laban sa arm wrestling kay Ye Chengxi, kaya naisip ko na dapat din tayong magkumpara, kung manalo ka, hindi ko siya aatakihin, sa kabaligtaran, babasagin ko ang parehong braso niya kapag siya raw ang nanalo sa kanilang laban. Sinagot naman siya ni Chu Ching, na kung kailangan ba talagang gawin ito, sumigaw naman si Tang Zian na kailangan raw, dahil kung hindi mo maipapakita na mas malakas ka sa akin, hindi ko maikukumbinsi ang sarili ko. Kasabay nun, sumang-ayon naman rito si Chu Ching, at dali-dali naman niya itong niyaya na magsimula na. Kasunod nun, makikita rito ang dalawa na nakahanda sa gaganapin na laban. Nagsaad naman rito si Tang Zian, hindi nga raw siya mananatili sa kamay ng iba, at sa ngayon sa araw na ito uubusin ko ang mga babae mo. Sumagot naman si Chu Ching, hindi na nga raw kailangan gawin ni Tang Zian yun, dahil hindi nga raw niya hahayaan na mangyari yun. Kasabay nun, sabay naman sila nag-infuse ng kanilang mga aura, para masimula na ang kanilang laban. Kasunod nun, ginamit naman ni Tang Zian ang kanyang buong lakas, para ipamukha lamang sa bida na mali siya sa kanyang mga inaakala sa mundo. Pinagpawisan naman rito ang bida, dahil mas malakas pa nga raw siya,
kesa kay Ye Chengxi, at kung matatalo raw siya ngayon, talagang mapapahamak si Ye Chengxi sa kamay ni Tang Zian, at kailangan na nga raw niyang umisip ng paraan. Naging seryoso naman rito ang bida, at may naisip na nga itong paraan, kundi ang gamitin ng isang nirefine niyang pills. Kasabay nun, dali-dali naman inabsorb ni Chu Qing ang pills. Sa hindi inaasaang pagkakataon, tuluyan na nga natalo si Tang Zian ng bida. Hindi naman makapaniwala rito si Tang Zian, dahil natalo nga raw siya ng isang lalaki. Nagsalita naman si Chu Qing, na wag nga raw kalimutan ni Tang Zian ang kanyang pinangako. Sumagot naman si Tang Zian, Chu Qing, sa pagkakataong ito, kalilimutan ko na ang insidenteng ito, pero huwag mo akong mahuli sa pangalawang pagkakataon, kung hindi, mawawala ang iyong batuta. Dagdag din niya, ikaw ang aking kasintahan, kahit na hindi tayo magpakasal, hindi kita kailanman pakakawalan, at pananatiliin kitang bahagi ng aking buhay magpakailanman. Hindi na lamang pinansin ni Chu Qing ito, at dali-dali na itong umalis. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito ang bida, na papauwi na sa kanila. Kasabay nun, makikita rito ang kanyang mga magulang kasama ang kanyang fiancé. Nagsaad naman ang kanyang ina sa fiancé ng bida, sinabi ni Chu Qing na kailangan niyang dumalo sa ilang karagdagang klase ngayon, kaya hindi raw siya uuwi ngayong gabi. Kasunod nun, nagulat naman ang kanyang tatay, dahil hindi nga raw niya inasahan na uuwi agad ang kanyang anak ngayon. Narinig naman ni Chu Qing ang sinabi ng kanyang ina sa babae, at nagsaad nga ito na nagtataka, na may ginawa nga raw ang kanyang guro, kaya nakauwi siya agad ngayon. Nagpakilala naman rito ang babae, bilang Gong Yu, ang kanyang magiging asawa. Nagsalita naman si Chu Qing, Gong Yu, maaari kang kumain ng malaya dito. Pero sana huwag kang magsabi ng mga hindi kinakailangang bagay, at una sa lahat hindi niya raw siya fiancé. Tumawa naman na nagsasaad si Gong Yu, hindi ba sinabi ng iyong tiya tungkol dito? At dumating raw siya rito na may liham ng kasal, at sabay hagis nga nito ng kasulatan. Kasabay nun, sinuri naman ito ni Chu Qing, at nagsaad din ito, habang pinapakita ang kasulatan. Hindi niya raw alam kung sino si Chu Anren, dahil pumirma siya sa liham na ito, mangyaring mag-propose ka sa kanya at hindi sa akin, at nais ng bida sa kanila ang isang masayang kasal. Sumagot naman rito si Gong Yu, na wala raw siyang pakialam kung nakilala siya ni Ginoong Chu o hindi, sa tingin niya, tiyak na makikilala siya ng kanyang mga magulang. Nagpaliwanag naman rito si Mrs. Chu, habang hawak ang kanyang asawa, ang taong pumirma sa liham na ito ay ang may-ari ng pamilyang Chu, ang aking ina, at ang iyong lola. Napasambit na lamang si Chu Qing sa kanyang sarili, habang ito ay nagagalit, na mukhang may malaking impluwensya itong Chu Anren sa aking mga magulang, at talagang masama ang babaeng ito na may labis na timbang, talagang tinakot niya ang aking mga magulang sa harap ko. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang pinunit ni Chu Qing ang kasulatan, na pahiwatig na ayaw niya sa matataba. Wala naman pakialam rito si Gong Yu, at nagsaad nga ito, na talagang nagawa mo ito, na may tapang ka, gayunpaman, madali lang mapunit, at mahirap muling magkasama, pero hindi maganda ang nararamdaman ni Lola Chu. Basta, huwag kang mag-alala, dahil ang gwapo mo kaya't hindi ko sasabihin kay Lola ang nangyari ngayon. Nag-aapoy naman sa galit rito si Chu Qing, dahil masyadong araw madaldal ang matabang katulad niya. Kasabay nun, nagsalita si Chu Qing sa kanyang magulang, hindi na raw siya kakain, dahil busog na nga raw siya ngayon. Nagsalita naman si Gong Yu, na sasamahan na raw niya ang bida, upang may mabuo raw silang damdamin para sa isa't isa. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, makikita rito ang dalawa na nag-uusap. Kasunod nun, nagsalita naman si Gong Yu, na hindi niya maisipan ng isang kapani-pani walang dahilan para iwasan ang aking mga magulang, kung ito ay nasa sukat na 10, ibibigay ko lang ito ng 2. Wala naman pakialam rito si Chu Qing, at dali-dali naman itong umatake, na nagsasaad nga ito na kailangan kitang talunin ngayon, at matagal na nga raw siya na naghihintay para dito. Sa hindi inaasaang pangyayari, madali lamang naiwasan ni Gong Yu ang atake ng bida, at makikita rin rito si Chu Qing, na nagugulat dahil hindi niya inasahan na malakas pala ang babae. At kasabay nun, nagsaad naman si Gong Yu, na maaari mo bang makipag-usap ng mahinahon,
Saan ako dapat magsimula? Bakit mo masasabing gusto mong talunin ako sa mahabang panahon ngayon lang tayo nagkita? Sinagot naman ito ni Chu Ching, hindi tama ang iyong mga rason, kailangan kong malaman kung nasaan ka bago ako makapagsimula. Sinabi naman ni Gang Yu, ako ay isang dalagang babae mula sa kagalang-galang na pamilyang Gang, at nagtanong din ito, na sino ang gustong magpakasal sa iyo, bakit natin ito kinaiinisan? Kasabay nun, bigla na lamang umatake ang bida, na dapat maging maswerte ang babae sa kanya dahil katapusan na niya. Kasunod nun, makikita rito ang dalawa na nagsalpukan na sa kanilang mga atake, kasabay nun, sabay naman silang napaatras sa kanilang binitawang atake. Nagsaad naman rito si Chu Ching sa kanyang isip, na sobrang sakit ng kanyang mga binti, mas masahol pa at mas malakas pa ang babaeng ito kaysa kay Tang Zian. Naghanda naman rito si Gang Yu ng isang atake, na kahit na napakagwapo mo, at nagsaad nga din ito, paano mo naman nagagawang pag-alitan ang mga babae, hindi ito mabuti para sa iyong mukha. Napasambit naman rito si Chu Ching sa kanyang isip, habang ito ay nangangamba, kung patuloy akong makikipaglaban ng ganito, tiyak na matatalo ako, kaya wala na nga itong pagpipilian pa kundi gamitin ang kanyang bangkay. Kasabay nun, nilabas na ni Chu Ching ang kanyang sandata, para sabayan ang paparating na atake sa kanya. Nabigla naman rito si Gang Yu, at dali-dali itong tumigil na umatake at sabay hawak nga ito ng kanyang kokomelon, na nagsaad nga ito na hindi na nga raw siya lalaban. Nagtanong naman rito si Chu Ching, habang hindi pa niya tinitigil ang kanyang pag-atake, na ano nga raw ang ginawa ni Gang Yu sa kanyang paghawak ng kanyang kokomelon. Tinaas naman ni Gang Yu ang kanyang kamay, at nagsaad nga ito, nangati lamang ito kaya ko ito ginawa, kung pwede lang ako nakakamot dyan para sayo. Loko ding tong MC natin mga kahangal, konting diet lang ni Gang Yu pwedeng-pwede na yan. Tumigil na si Chu Ching sa kanyang ginagawa, at napasambit naman ito kanyang sarili, na hindi ko pa kailanman nakita ang isang babae na mas malakas kaysa sa sinumang babae sa mundo. Kasunod nun, nagsalita naman si Gang Yu sa bida, bago raw siya bumalik, mayroon kang mga kwalifikasyon upang maging asawa ko, bakit parang may pamilyaridad ako sa iyo? Parang nakilala na kita sa isang lugar dati. Sarkastiko naman na nagsaad si Chu Ching, na ayaw niya raw maging asawa siya, at ang pinakamahalaga, ayaw ko sa salitang kasal at ayaw kong magpakasal sa sinuman, kahit sino naman ayaw magpakasal sa mundong ito. Tumugon naman rito si Gang Yu sa bida, na maaaring masyadong malayo ang ideyang ito para sa iyo, ngunit depende sa iyong kasalukuyang kakayahan, maaaring talagang mahirap itong makamit. Ako ay medyo mapaghimagsik na tao, sino ang nagsabing kailangan mag-asawa ang mga babae ng mga lalaki, sa ibang salita, hindi ko maaring sang-ayunan ang relasyong iyon. At nararamdaman ko ito simula pagkabata, palagi akong may mga kakaibang ideya sa aking isipan, at hindi ito karaniwan, at ngayon, ang aking fiancé ay isang matatag at tunay na gwapong lalaki, kinilig naman rito si Gang Yu sa bida. Nagsalita naman rito si Chu Ching kay Gang Yu, na gusto mo lang sanang pahinain ang aking pag-iingat sa pamamagitan ng pagsasabi niyan, di ba? Sinagot naman siya ni Gang Yu, na hindi, at nagtanong din ito, na pakisabi sa akin kung ano ang mayroon ka at kung ano ang maaari nitong likhain. Ang plano ko ay, maliban sa iyo, gayunpaman, balang araw, magiging akin ka rin, mangyaring huwag ipagwalang bahala ang relasyong ito, lalo na tungkol sa iyo, hindi ko kayang tiisin ang mga magiging resulta. Seryoso naman nagsalita si Chu Ching, na kung ano kaya kung matanggap raw siya sa National University. Bigla na lamang tumawa ng napakalakas ni Gang Yu, na wag nga raw magbiro si Chu Ching sa kanyang mga sinasabi. Napasambit na lamang si Chu Ching sa kanyang isip, habang ito ay papaalis, nang ako ay tinanggap sa pambansang universidad, kinailangan kong harapin ang mataba na yon, at iyon talaga ay nakakainis. Dumaldal naman rito si Gang Yu, at nagsaad nga ito, na bukas ang kanyang isip, at wala akong pakialam, pero kung matanggap ka sa isang pambansang universidad, maaaring makancel ang ating kasunduan sa kasal. At ano na ang iyong ranggo sa Jinmen ngayon? Sabihin mo sa akin at tutulungan kita na tansyahin ang posibilidad. Kailangan mo ba akong sabihan kung ilan ang mga lalaking estudyante sa kasaysayan ng isang pambansang universidad? Gusto mo bang malaman kung kailan huli nang tumanggap ng mga lalaking estudyante ang isang pambansang universidad?
Nairita naman rito si Chu Qing, at dali-dali naman itong naglakad ng mabilis. At saad pa ni Gang Yu, nasasabihin niya raw sa kanya ang isang lihim na talagang hindi mo alam, ang mga estudyanteng lalaki sa National University ay may tendensyang sumailalim sa mga operasyon para sa transgender. Napasambit naman si Chu Qing sa kanyang isip, kapag patuloy kang nang aasar tulad ng ginagawa ko, minsan ay nagiging sanhi ito ng pagduduwal ng ibang tao. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang hinawakan ni Gang Yu ang malambot na puwet ng bida. Kasabay nun, umatake naman rito si Chu Qing, habang nangingilabot sa kanyang naranasan, sa kabutihang palad, madali lamang napigilan ni Gang Yu ang atake ng bida, at nagsaad nga ito sa bida na huminahon nga raw si Chu Qing. Kasabay nun, sabay lagay naman ito sa kanyang kokomelon, na nagsasaad na gagawin niya raw ang lahat para sa bida. Makalipas ang 2 araw, mapupunta ang eksena sa training ground ng paaralan. At makikita rito si Chu Qing, na nag-iisip, na kailangan niya nga raw makapasok sa National University, dahil ayaw niya nga raw sa mataba na yun. Makikita din rito si Ye Mao, na nagtataka sa bida, na kung napano nga raw ito. Kasabay nun, nagtanong naman ito, na kung hindi ba raw kasali ang bida sa basketball team ng mga lalaki na yun sa paaralan, at bakit hindi nga raw nakahanda ang bida. Sinagot naman siya ni Chu Qing, na walang nagsabi sa kanya, at may isang tao na ayaw akong tigilan kakaisip sa kanya. Kasunod nun, bigla na lamang may dumating na isang hangal, na nagsasaad nga ito sa bida, na sinabi sa akin ni kapatid Zuo na may laban raw sila mamayang hapon, at tandaan nga raw ng bida yon. Sumagot naman rito ang bida, na wala nga raw siyang oras ngayon. Nagulat naman rito ang hangal, at sabay kuha naman ito sa notebook ng bida, at nagsaad nga din ito, na pumunta nga raw ang bida mamayang hapon sa court. At sabay hagis din ito sa notebook ng bida, kasunod nun, umalis naman ito nang walang pakialam, nainis naman rito ang bida, at sabay hagis nga nito ng libro sa hangal. Sapul naman ang ulo nito, nagsalita naman na nagagalit ang hangal, na kung gusto na nga raw ng bida na masaktan, tinindigan lamang siya ng bida, at sarkastiko itong nagsalita na kunin nga raw ng hangal ang kanyang notebook, at kung hindi, bubugbugin niya raw siya hanggang mawalan siya ng hininga.